Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Master Creator at shoutout kay Sally Guanyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ilang sandali pa, ilang figure ang nakapasok sa butas. Bagamat ito ay isang kuweba, ang kuweba ay hindi simple. Masasabi pang ang may kuweba, parang palasyo. May 4 na amo na nagbabantay sa kuweba, at may 12 katulong sa kuweba. Sa kuweba, may isang batong kama na gawa sa telang seda. Sa kama, may isang babaeng may malasotla na kilay. Napakaganda niya. Ano ang sitwasyon? Natalo yata ang Aaron. Ang mga figure na ito ay hindi ng ahas na pumasok ng labis. Lumuhad lang sila mga 2 metro ang layo mula sa pasukan ng kuweba. Kahit patuloy ang pagpatak ng ulan ay hindi sila naglakas loob na tignan sila. Nawala. Ang bundok ay puno ng itim na hangin, kulog at kuryente, at kung minsan ay lumilitaw ang malalaking anino sa lambak. Mula sa sumpa ng kaluluwa. Bahagyang kumunat ang noo ng babae, sumunod na segundo ay hinamak ang malamig na ugong. Ang grupong ito ng mga monghe ng demonyo ay talagang handang magbayad, sa halaga ng libu-libong buhay ng mga tao upang pinuhin ang Aaron. Panginoon, ano ang gagawin namin? It takes 3 days para gumana ang soul charm. Hindi ba 2 araw? Tsaka may extra staff pa ba tayo ngayon? Hintayin mo siya na dismayadong bulalas ng babae. Yung mga tao sa syudad. Bakit mo namamahala? Napakaraming hindi importanteng tao. Damn the slave is just worry. Ano ang pinag-aalala mo? Hindi ko maipaliwanag kay Ivory noong mga oras na iyon. Ang ipinangako ni Laura Oxen ay dadalhin niya. Aaron out na buhay at ang mga katawan ng iba ay namatay. Ano ang problema? Gaano katagal kailangang makarating dito si Laura Oxen? Panipi, tungkol bukas. Bakit hindi ngayon? Hindi ba niya alam na hinihintay namin siya? Panipi, may problema kay Ivory. Ano ang nangyari kay Ivory? Hindi ko alam iyon. Bumaba ka. Oo. Habang mabilis na umatras ang ilang figure, bahagyang napasimangot ang babae sa stone bed at nahulog, sa meditasyon. Sa tuktok ng bundok ng Kishan, si Ivory ay nakaupo sa silid, napakalungkot. Sa pagkakataong ito, bahagyang bumukas ang pinto, dahan-daang pumasok ang isang magandang figure. Huli na para matulog. Ang taong ito ay walang iba kundi si Laura Oxen. Hindi siya pinansin ni Ivory, ngunit hindi siya nagalit. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ni Ivory at nakangiting sinabi, "Ano? Paano ang mga lalaki? Huwag mo akong intindihin, hindi ikaw ang ibig kong sabihin na Miss Aaron, ngunit Fangkun." Si Laura Oxen ay walang malasakit at mapanghamak. Nang marinig ang pangalan, agad na nagmuni-muni si Ivory. Ang isang pares ng luha ay nanlilisik ng husto kung ang ubod, sabik na lumunin ng buhay ang babae. Tot, bakit galit na galit ka sakin? Andito ako para sayo. Kasabay nito, tumayo si Laura Oxen, gayunpaman, dahil galit na galit ka sa akin, mas mabuting umalis ako. Patuloy mong isipin ang iyong Fangkun, ngunit Aaron, dapat mong isipin ito, kung hindi, natatakot ako sa iyo, huwag mo nang isipin ang tungkol dito. Pagkababa ng boses, aalis na si Laura Oxen. Laura Oxen. Sa oras na ito, si Ivory ay nagbigay ng malamig na inumin, huwag kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Kung ang Aaron ay may anumang aksidente, kahit na mamatay ako, hindi mo ito iisipin. Aaron, natural na nailigtas ko siya mula sa tiyan ni Tao Tai. Pero sayang naman na malaking puno siya, at nangako ka sa akin mamaya, kaya may mali. Panipi. Nang marinig na may problema si Aaron, biglang tumayo si Ivory, at sumugod kay Laura Oxen.
Hinawakan niya ang damit nito na kinakabahan at sinabing, anong meron sa kanya? Umalis ka dito. Nang makita ang mga damit na hinuhuli, agad na sinipa ni Lu Roxanne si Ivory ng may pagkasuklam, at pagkatapos ay patuloy na tinatapik ang kanyang damit, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. Pagkaraan ng ilang sandali, matapos makumpirma na malinis ito, malamig na tinitigan ni Lu Roxanne si Ivory na bumagsak sa lupa, ikaw na maruming babae, hindi ka kwalipikadong hawakan ako, huwag na lang makipag-ugnayan sa akin. Pagkatapos pagagalitin ang mga ito, nirelax niya ang kanyang tono at sinabing, ang Aaron ay kinubkob na ngayon ng isang grupo ng mga monghe na hindi alam ang pinanggalingan. Isang malaking sakuna ang nalalapit. Dahil doon, gumalaw si Lu Roxanne sa kanyang kamay, at ang hangin sa kanyang kamay ay naging screen, na nasa himpapawid. Mula sa larawan, makikita natin ang mga multo sa lambak sa malayo, at ang sigaw ng sakit ng Aaron ay walang katapusan. Biglang gumalaw ang mga mata ni Ivory, hindi sinasadyang gumapang sa screen, ngunit mabilis na inalis ni Lu Roxanne ang screen. 3,000, 3,000, malungkot na sigaw ni Ivory. Bigla niyang inangat ang ulo niya at tumingin kay Lu Roxanne, hindi ba nangako ka na hahayaan kong mabuhay si Han ng 3,000? Ngayon paano na? Panipi, hindi ko alam kung sino ang mga taong ito. Baka na-provoke ni Aaron ang sinuman, o ang isang puno ay umaakit sa hangin, ngunit sa huling pagsusuri, Suying siya, kasalanan mo ang lahat. Kasalanan ko. Kung ang Aaron ay mabuti sa akin, na may kapangyarihan ng tuktok ng asol na bundok, sino sa tingin mo ang kanyang pinukaw, sino ang maglalakas loob na gumanti? Kahit na ang kanyang puno ay malaki, hindi ba maaaring hadlangan ng aking Lu Manor ang hangin para siya? Ikaw lang, Ivory. Sa isang dagandong, napaluha si Ivory. Ang kanyang sinabi ay hindi lubos na hindi makatwiran. Alam ni Suying siya na sa lupa, ang pamilyang iyon ay magiging gaaman lamang para sa kanya, at ang mga katulong sa mundo ay namamatay na siya. Pumayag ka ba o hindi? Pumayag na ako. Malungkot na sabi ni Ivory, si Fang Kun ang tinutukoy ko, malamig na sigaw ni Lu Roxanne. Fang Kun. Nang marinig ito, halatang nabigla si Ivory. Hindi niya namamalayan na umatras ng ilang hakbang. Napakamot siya sa ulo at mamulong, hindi, imposible, imposible. Nang makita siya ni Lu Roxanne na ganito, nagulat siya at napangisi, bueno, dahil imposible, hindi kita pipilitin. Gayunpaman, patay man o buhay si Aaron, wala akong pakialam. Panipi, sinupil ng kaluluwa tumataas na sumpa, ang huling resulta ng Aaron ay ang lahat ng mga espiritu ay nawasak at mawawala sa mundong ito magpakailanman. Lu Roxanne, hindi mo ba sinabing gusto mo ang Aaron? Dahil gusto mo ito, pinapanood mo lang siyang mamatay. Narinig ni Suying Xia ang resulta at galit na sinabi. Ang panonood sa kanyang mamatay ay hindi ako, kundi ikaw. Nakaisip ako ng paraan para sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi ka pumayag. Malamig na sabi ni Lu Roxanne. Galit si Ivory. Siya ay nakompromiso. Upang mapanatili ang kanyang kailan-isang puri at hindi ipagkanulo si Aaron, at upang muling pagsamahin ang kanilang ama at anak na babae, mas gugustuhin niyang isuko ang Aaron at pumunta sa disyerto. Ang disyerto ng Liuwang ay baog sa libu-libong milya, puno ng dilaw na buhangin, hindi banggitin ang tigang na damo, maging ang ibang buhay. May kastilyo sa disyerto, lumulutang sa kumunoy at nawawala sa alabok. Tinatawag ng ilang tao ang kastilyong ito na Mirage Castle, ang iba naman ay tinatawag itong Yuming City. Ngunit anuman ang pangalan, umiiral ang kastilyo, at ito ay pag-aari ng isang misteryoso at makapangyarihang pamilya. Si Fang Kun ang susunod na kahalili sa misteryosong pamilyang ito. Ang orihinal na intensyon ni Lu Roxanne ay hayaang manirahan si Ivory sa lungsod na ito, hindi na lumabas, ganap na putulin ang kanilang pagpupulong. Pero ngayon, may isa pa siyang ideya. Upang hayaan si Ivory na maging asawa ni Fang Kun, ang pagbabago ng ideyang ito ay ang Aaron ay nakulong. Ang mga bagong chip ay natural na nagbibigay kay Lu Roxanne ng mga bagong ideya. Hindi alam ng kawawang Ivory na ang kanyang pagbabalik ay walang impluwensya at tulong sa paglayo ni Aaron kay Tao Tai. Alam niya lang na ito ang pinakamalaking kalungkutan na hilingin sa kanya na umalis sa Aaron, ngunit paano magagawa ni Ivory na hilingin sa kanya na magpakasal sa iba at ipagkanulo ang Aaron? Gayunpaman, ngayon lang,
ang sakit ni Aaron ay nasa isip at puso pa rin ni Ivory. In love siya sa Aaron, paano niya mapapanood ang Aaron na nagdurusa sa dagat ng apoy? Mas gugustuhin niyang siya ang nagdusa at nagdusa. Lou Roxanne, huwag kang masyadong lumayo. Umiling si Ivory at tumingin kay Lou Roxanne. Puno ng galit ang mga mata niya. Ang mga tao ay hindi masisiyahan, kaya ang kompromiso ay hindi ang susi upang malutas ang problema, ngunit isang catalysta lamang para sa kasakiman. Ivory, bilang may-ari ng Desert King City, ang pamilya Fang ay mas misteryoso at hindi mahuhulaan. Kapag pinakasalan mo si Fang Kun, makakapagpadala ang King City ng mga tropa para lumaban sa mga demonyo kasama natin, at makakaligtas si Aaron. Para sa alang-alang sa Aaron, sinabi mo na sobra ako, kung gayon, sa palagay mo hindi ko sinabi ito. Ako, Lou Roxanne, laging tumutupad sa aking salita. Dahil ligtas nang nakalabas si Han Sanchen sa Taotay, bilang pangako, ibibigay ito ni Han Nayan kay Han Sanchen. Kahit na mamatay siya sa pagkakataong ito, ligtas pa rin itong ibibigay ni Han Nayan sa mga kaibigan ni Aaron. Panipi, nakalimutan kong sabihin sa'yo ang magandang balita. Nandito lahat ang tatlong kaibigan ni Aaron, at si Aaron ay sumama kay Fumang, Jiang Hubei Xiaosheng at iba pa. Dahil doon, ngumiti si Lou Roxanne, ngunit maya-maya ay may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Ivory at sinabing, ngunit mayroon ding masamang balita. Mula nang umalis ka, ang Mystic Alliance ay pinagtaksilan ni FUJIA, na pumatay sa lahat ng mga alagad ng Mistikong Alyansa. Maging si Han Sanchen, na sinubukan ang kanyang makakaya upang tumulong na patatagin ang sitwasyon, ay nawasak din. Sa madaling salita, kakaunti ang mga tao sa Mystery Alliance, at kakaunti ang mga katulong ng Aaron. Kahit ibalik ko si Han Nayan sa kanila, tot. Mapait na umiling si Lou Roxanne. Ano? Nang marinig ito, direktang natarante si Ivory. Ang pamilyang Fuya ay nagtaksil sa Aaron. Pinatay niya ang lahat ng mga disipulo ng misteryosong alyansa, at pinatay pa ang nihilist na sekta. Kaya sinasabi ko na palaging isang pasanin para sa iyo na manatili sa Aaron. Sa lupa, kailangan ng iyong pamilyang Su ng Aaron para tulungan ka sa kanilang mga bag ng alak. Makakatulong sa iyo ang Aaron, ngunit sa mundo ng lahat ng direksyon, sinisipsip pa rin ng pamilyang nasa likod mo ang dugo at utak ni Aaron na parang insektong sumisipsip ng dugo. Kasama ka, Ivory. Kung hindi dahil sa pagliligtas sa iyo, paano umalis si Aaron sa kanyang hukbo at pumunta sa lungsod ng Washi? Paano magkakaroon ng pagkakataon ang pagsuporta sa mga miyembro ng pamilya na makisali sa mga kasuklam-suklam na paraan? Panipi. Kung tungkol sa pagkamatay ni Aaron sa Flint City, hindi ko na kailangan pang sabihin pa. Sabi ni Lou Roxanne na may malamig na ngiti. Sa simula, ipinakita ni Lou Roxanne kay Ivory ang miserableng eksena ng Aaron pagkatapos ang lungsod ng Washi ay nagdulot din ng labis na pag-aalala at nasira si Ivory sa ganitong paraan para kay Su Ivory. Siya ay talagang napakahirap na si Aaron ay halos mamatay ng ilang beses para sa sarili ni Lou Roxanne kasama si Han Nayan at isang malakas na lalaki sa bilangguan. Ang kinakaharap ni Ivory ay naaawa siya sa Aaron, na humahad lang sa kanya. Sa kasong ito, mas gugustuhin kong hindi ipagkanulo ang Aaron, dahil sapat na ang sorry ko para sa kanya. So, she has no choice talaga. Ngunit ngayon ay biglang naglabas ng balita si Lou Roxanne na ang mahiwagang alyansa ay natalo na ng dalawang pamilyang Foye. Sa katunayan, ito ay pumatay ng mga tao. Bagamat hindi na iniisip ni Ivory na tinutulungan niya ang kanyang pamilya, hindi niya ito kinikilala, ngunit may mga bagay na hindi mapaghihiwalay. Si Ivory ay palaging dugo ng pamilyang Fu. Kung hindi dahil sa kanya, saan magkakaroon ng oposisyon sa pagitan ng pamilyang Fu at Aaron? Ang kilos ni Lou Roxanne ay masasabing napakatalino. Pinag-iisipan niyang mabuti ang lahat, at ang ilang detalye ay itatago sa pinakakritikal na sandali. Lubhang mapanlin lang na sabihin na siya ay progresibo sa bawat antas at tumatama sa puso ng mga tao. Huwag sabihin na natalo si Ivory sa kanyang mga kamay. Kahit si Aaron ay sumakit ang ulo nang humarap sa kanya. Masasabing si Lou Roxanne ay talagang ang pinakamagandang babae na nakita ni Aaron, ngunit siya rin ang pinakamatalinong kalaban. Ivory, alam kong mahal ka ni Aaron, ngunit kung talagang mahal mo siya, sa mga salita ninyong mga Earthling, hindi ba dapat ikaw ang nagpapasaya sa kanya?
Ngunit ang pagmamahal mo sa kanya ay nagpahulog sa kanya sa kailaliman. Pag-ibig ba ito? Nakita ni Roxanne na puno ng guilt at shock ang mukha ni Ivory. Sinamantala niya ang pagkakataong hampasin habang mainit ang plancha at marahas na nagtanong, "Ako?" Negative mood si Ivory. Tinamaan siya sa mga agresibong salita ni Roxanne. Natarante siya. Paano siya pipili? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.